Network Entertainment. Okay, so welcome sa bagong episode ng The Red Door Podcast PH. Meron tayong bagong guest ngayon. Dumiretso na ako pero ayun, ano nga ba yung topic natin ngayon? Mga true crime, mga cold cases. Teka, pero bago tayo mag-proceed doon, gusto ko munang i-welcome yung guest natin for tonight's episode. Nakilala ko siya sa TikTok actually. Kasi meron akong fascination recently sa mga cold cases and meron silang products na binibenta. Yun yung parang mga cold case. Anong tawag niyo dyan? Mystery case files. Mystery case files. Uy, interesting. Ayun, welcome muna natin si Miss Hannah ng Investigators Case Files. Ayun. So, before tayo mag-start, ano ba yung mga mystery case files na yan? Para sa mga hindi pa familiar. Basically, we create interactive mystery case files kung saan yung players, sila yung magiging detective, investigator. So, isa siyang complete set ng may mga witness, mga suspects, yung mga photo evidences, crime scenes, and may mga physical evidences din siya. And also, hindi lang siya physical eh. It's a mixture of physical and digital. Kasi meron din kaming website kung saan matitest yung sagot nila if tama ba or kailangan nila i-review ulit. Nice, ang ganda pala niyan, no? Kasi ako dati, mahilig din ako sa mga ganyan dati. Every time na nanonood ako alam ko marami ring gumagawa sa inyo nito. Favorite ko yung mga Detective Conan episodes, lalo kung 2 episodes. Kasi may time ka para hulaan kung sino yung suspect sa pangalawa. At malaman mo kung mali ang yung alibi, di ba? Diba? Totoo, sobrang hilig ko dati sa ganyan. Ayun, actually, ayun nga, isa din yun sa mga reasons kung bakit mahilig talaga ako sa mga mystery case files na ganyan. Dati kasi, naglalaro ako sa, alam mo yung mga parang detective games. Dati, kasi may grupo kami dati, Magic Manila. Meron kaming isang segment doon na may mga puzzles to na pinapasolve niya sa mga subscribers namin. So, na mamaya ikaw ang susubok. Okay, paghandaan mo ito. Ayun. Pero, medyo backtrack tayo ng konti. Medyo curious lang ako. Paano nag-umpisa yung Investigators Case File? Actually, hindi dapat talaga siya magiging business. So, ano lang siya yung natripan lang gawin. Ganun. So, nanonood kami ng partner ko ng true crime. Then, ang dami naming yung feeling ko si ganito, si ganyan. So, naisip ko bigla na, ba't kaya hindi ako gumawa ng yung ako gagawa ng problema, tapos sila yung magsosolve. So, ginawa ko siya ng isang buong buwan. Tapos, sabi ko sa partner ko, post ko kaya sa TikTok. Pero hindi ko siya kinita as parang pagkakakitaan ano. Kasi yun yung sabi sa akin ng partner ko, wag mong tignan na pagkakakitaan mo yan. Gawin mo yan kasi mahal mo yung ginagawa mo. Correct. Pero, nung pag-post ko sa TikTok, hesitant pa ako kasi iniisip ko, may sense ba yung story? So, baka mamaya sa akin lang may sense eh. Pero pag-post ko, after 2 days, biglang may nag-order. So, doon siya nag-start na, okay, so, may market yung ganitong type of business. So, nung may nag-order na, continuously na ako gumagawa ng case file. Doon siya nag-start. Nice. Congrats. No, parang hindi ko alam na pwede palang pagkakitaan yun. Kasi ang tagal ko nang gumagawa ng problema. Oo. Actually, yun nga ito yung problema na ni-enjoy nila eh. Actually, yun din yung napansin ko. May pagkakapareha sila ni Prey. Gumagawa sila ng problema na alam naman nila yung solusyon. Tapos, ipapasolve nila sa ibang tao. Hindi pa ako nagsasalita. Yun yung intro mo. Hello po. Sorry. Oh, ikaw. Hindi, pero na-amaze ako kasi actually, nag-try ako before but I'm not sure if sa inyo din yung nabili ng friend ko. Tapos, entering 5 minutes, parang nakatulala na kami. Sabi ko, ay, ang hirap pala nito. Sabi ko, parang hard level ata yung hanap mo. So, alam mo na pag nagpapasa ang problema. 4 months pa lang kami kay TikTok pero running to 9,000 solds na kami. Nice. Grabe. Payaman. Paano ba mag-affiliate niya? Tsaka umu-order na rin sa amin yung Ano ba yan? Uy, ilang minutes mo lang.
in-order na rin sa amin yung ibang content Uy, creators. that's so nice. So ngayon, parang madami na kayong mga stories, ganon, cases. Apat pa lang. Kasi every month ang release namin essay. Actually, tingnan mo medyo familiar yan sa'yo kasi recently meron kaming collaboration with Viva One. Yeah. Tapos yung binigay sa amin na PR kit, may kasamang isang ganyan. Yes. So yun, congrats pala sa collab niyo din. Uy, nice. Oo. So, ibig sabihin, kayo rin pala yung parang pinaka-supplier ng Project Clock, Technically, yung sa story, hindi. Pero kami yung kinuha nila sa PR kits nila para sa mga content creators. Nice, galing. Nice. Na-solve mo na ba yung iyo? Hindi pa. Pops, yung una nga, 5 minutes pa lang, tulala na eh. Uy, grabe kayo. Akala ko ba magaling kayo mag-imbestiga? Bakit ngayon? Pero ano yan, may mga like hard level ba or lahat same levels lang lahat? Meron silang level of difficulty. Pero kasi lagi ako nagde-disclaimer na lagi ako mag-base sa feedbacks when it comes sa pagre-recommend. Kasi magkakaiba ng level of difficulty yung mga tao eh. So, yung first case na na-release namin is si Last Trip for Pauline. Ang case theme nun is College Beach Party. So, tungkol siya sa mga college students. Yun ang pinaka-entry level namin. Ang sumunod sa kanya is si The Bautista Legacy. So, tungkol naman siya sa family inheritance. So, awayan ng mga mana, lupa, ganon. Then, yung third release namin, yun naman yung talagang kinareer namin ng gawa, yung inspired sa True Filipino Crime. Ooh. Si Starlet and Starlet Shadow. and Pero Wow. hindi ko Starlet na lang and Shadow, babanggitin tingin kung mo. saan siya Alam mo na inspired. kung sino yan. Starlet in Shadow. Oo. Alam ko na. Huh? Ay, nakuha ko. Dumilim ang paligid. Meron ang pinaka-significant evidence kasi doon, meron din kaming sariling version namin ng kanta. Actually, nice. yan. Ano, oo. yung Kasi meron. Sobrang bumili galing ako naman, niyan. no? Sobrang Oo. galing. Then, yung latest release namin, which is last week lang, si Love Unmatched, yun naman is tungkol sa online dating since February, Love Month. Nice. Ang Okay. galing. Cool. Talagang tinetema nyo, no? Oo. Yes. Anong title ng pangalawa? Parang perfect yun sa mga family reunion. The Bautista. Parang Regalo mo sa pamilya. Regalo mo sa... nag-express ba kayo ipapadala ko? Hindi. Ito solve nyo. Hindi, regalo mo yan dun sa... So, tungkol yun sa yung mga nag-aagawan ng mga lupa pag Oh. nategi na yung parents. Pang reunion Ganun. nga. Pang reunion talaga yan. Ang galing, no? Kasi parang yung pag-solve nga, hindi na madali. Tapos ikaw pa yung gagawa ng isosolve. Yes. Ang galing. ang Actually, galing yan sa nga. ko. Doon tayo pupunta ngayon. Kasi paano yung process mo sa paggawa ng mga ganitong klase ng case? Ang best friend ko talaga dyan is whiteboard, laptop, tsaka marker. So, silang tatlo. And ang usual time frame ko ng paggawa niyan is talagang straight 1 month. Kasi tinetest lang ko pa yun kung etong evidence ba to, nagme-make sense ba to or may ma-evidence na lang. Then kapag ginagawa ko siya, nilalagay ko kasi yung sarili ko sa posisyon ng players eh. Ayoko yung evidence na lang, ay pampalito lang, okay na yan. Gusto ko yung evidence na gagawin ko is pwedeng mag-connect sa dalawang suspect. Nice. Gusto Para ko may ganun lito. siya gawin. And masasabi mong may sense yung evidences kapag kada investigate mo, pag yung evidence is umabot ka sa dead end, then wala kang suspect na nakuha. Nice. Mali siya. Actually, may mga ibang customers ka na nagsasabi na bakit may mga evidences na na hindi naman nagli-lead sa suspect. Kasi yun nga yung essence ng investigation eh. You have to figure out ano yung evidences sa tama, sa mali. Nice, tama. So, ganun ka siya inaano. Talagang branches siya. Paano nyo pala nasisigurado na walang plot hole? Actually, hindi rin namin nasisigurado. But one thing's for sure, may mga certain evidences na magpo-point out na siya yung Siya killer. talaga. Tsaka Paps, meron silang file na kasama dyan na parang yun yung final, Yeah, final investigation report. na andun lahat ng explanation. Kumbaga, yung right answer, mako-confirm mo yan dun sa website. Itatype mo sa website namin. If tama yung sagot mo dun, then si website ang magdadirect sa'yo na you can now open the final investigation report. Okay. Kasi sa final investigation report, dun nakalagay yung how, why, when, and where Yun. nagawa ng suspect yun. May question lang pala ako. Doon sa process mo ng paggawa ng case, nauuna ka ba doon sa outcome or yung problem muna? Ang main priority ko kasi kapag gumagawa ng case file, kailangan ko agad
maisip yung plot twist eh. Okay. Yun yung inuuna ko yung plot twist. Then doon ko na siya kinaka ng, okay, plot twist, sinong pwedeng gumawa nito? Ngayon, anong pwedeng motives ng ibang suspects? Tapos doon ko na siya pinapalawak. So, nagbabranch out ako ng evidences. Nagsusulat ka ba dati ng mga Hindi. kwento? Kasi di ba parang feeling ko yung mga ganyan, Hindi ako nagsusulat, pero sadyang malaro lang talaga yung isip ko. Nice. Masusubukan natin yan mamaya. Naging forensic. Oo, di ba? Di ba sabi mo nung parang nahilig ka rin sa ganun, pre? Forensic. Forensic Montic. Ano ba yan? Hindi natuloy. Oo, hindi natuloy kasi ang haba ng pag-aaral na kailangan mong gawin. Pero magaling ka sa mga investigation. Sa ano lang, like, yung pag nag-watch ako ng Okay, mga... ito, pakisolve yung isa. Wait lang. So, Ako lang mag-isa. So, sino yung killer dun sa Saan? Don't F with the cats. Hindi, biro lang. Baka nga di mo pa Ang haba napanood. nun Baka di mo pa Pero napanood. speaking of which, since na-open mo naman yan, na-mention mo before na nanonood kayo ng mga true crime. Meron bang mga specific na cases na nag-inspire sa'yo na mag-start dyan sa ano na yan? Ay, meron. Actually, yun yung ginawa naming case. Yun Ito ba talaga- yung pangatlo ba yan? Yung Yung Starlet? pangatlo. Parang doon talaga ako na-intrigue na kasi kapag gumagawa ka ng sets of suspects, ako very intriguing sa akin yung bakit sila nakakagawa ng isang decision na alam nila makakapagbago ng buhay nila na hindi na mababago. So sa ganun ko siya kinoconnect. Kaya yung nangyari doon kay Starlet, parang siya, ganun ba talaga kapag may pera? So ganun ko siya inaano. Ganun ba talaga, pre? Ay, hindi ko alam. Ano ba yan? Hindi ko alam. Pero ang galing kasi before mo pa yun itanong, gusto ko talaga din itanong sa kanya ano yung nagiging inspiration niya. Like, paano siya nakakapag-build ng story? Kasi nabanggit niya kanina na parang sinasabay niya sa mga team. For example, Love Month. Ganun. Pero yun pala may inspiration din siya sa mga... Tsaka malaking case. factor din kasi yung yung growing up kasi yung mother ko. Though hindi naman siya lawyer, pero kasi nakikita ko sa kanya yung sobrang galing niya sa talagang small details. Kaya lahat ng case files namin is talagang may mga small details na kailangan kang i-figure out. Kailangan talaga yun eh. Yeah. Tsaka minsan parang sa mga ganyan, pag lalo kang nagtithink out of the box, lalo mo hindi nasosolve. Totoo. Kasi sometimes yung solution is, Nasa harap mo na. the simple solution is hindi ko kayang ituloy. Hindi ko masabi yung English phrase na yun. Medyo mahilig din talaga kami sa mga ganyan. Kasi kami ni James dati, may time na na-addict kami sa mga escape rooms. So, ayan. Na-try mo na ba makapag-escape room? Hindi po. Okay, sige. Invite ka namin next time. Meron kaming collab sa Basta, abangan nyo guys. Gagawa namin ng vlog. May something dito na isosolve niya. Ano pa? Meron. Ay, talaga ba? Mamaya nga, may inanda kami ni Tito Ian. Dito sa loob? Oo, Hindi. meron. Oo. Okay. Andyan si Jigsaw. Jigsaw. Hindi ba? Nakikita mo yung camera plus TV? Ayan na. Hello. I want to play a game. Hello, Bray. I want to play a game. Tapos syempre yung mga naikinig, aantay nila yung Sagot. jigsaw moment. Oo, yung Jigsaw moment. Sorry, nakalimutan ko yun. Okay, mamaya na yun, Sige, Mamaya. mag-umpisa muna tayo. Meron ka bang since mahilig ka manood ng mga true crime stories, meron bang isang true crime story na talagang sa'yo? Yung nagbigay sa'yo talaga ng gano'n. Na parang, ang galing na parang gano'n. Wala naman kasi mas interested ako sa yung story behind the crime, hindi yung crime itself. Sa psychology. Oo, ganun. sa psycho, kung paano sila mag-isip, ba't sila nakakagawa ng ganung decision. Tsaka mahilig ako sa mga stories na yung hindi obvious yung killer agad. Oo. Yun na hindi mo i-expect. Yung minsan yung witness pa yung killer. Yung mga ganun. Kaya sa stories namin, may mga ganun din. Okay. So, alam ko na yung kung sino yung obvious, hindi yun. Ano ba yan? Pero, sorry. Pero ano yung pinaka-favorite mong true crime story? Yung parang gusto mo i-share sa amin ngayon. Oo. Ako, hindi ko pwede ba? Okay Pwede naman. yun. Okay lang yun. Ang pinaka tumatak kasi sa akin, si Pepsi Paloma, tsaka yun si Chong talaga. Sisters. Chong. Chong Yung Sisters. dalawang oo. yun. Yun. Yun talaga. Nagka-movie yun, di ba? Yung Chong. Oo, Yes. meron. Si Donalyn Bartolome pa gumanap. Doon sa movie, yeah. Si, bakit? Anong meron? Ano kasi siya para siyang
para siyang ginamitan ng manipulation of money. Mm. May ganong siya eh. May ganong factor siya na parang nabibili yung hustisya. Actually, Mm-mm. Kaya ako sobrang invested doon. okay, Ganun kaya pala. Kasi natapos nanginginig. Hindi ako makapagbigay ng side comment. Pero kasi yung latest case namin sa Love Unmatched, yung crime na nangyari dito is inspired din siya sa totoong nangyari. Oh. Yung pinasok sa maleta. Okay. Ganun. Mm-mm. Yung Sino ba yun? nakuha na ng CCTV lumalabas Yes. sa hotel. Yes. Oh. Parang Alam mo ba nakita yung ko kwento yun. niyan? Actually, si mamang nakakaalam. Pwede niya ibahagi sa atin ngayon. Ano ba yan? Pero hindi, sige. Sorry. Since nakapag-share naman na si Miss Hannah. Pops, ako? Sige, meron akong isa. Hindi naman siya hindi siya parang, unsolved ba siya? Parang feeling ko unsolved siya. Na marami nagtatanong dito sa previous na episodes natin. Yung Dyatlov Pass. Oo. Familiar kayo dun sa Dyatlov Pass? Kasi, Actually, alam ko rin yan. Pero dahil si-share mo na, ikaw na. oo. Siyempre, dahil di ko kabisado, titingnan ko yung nilagay ko sa notes dito. So, ganito, yung Dyatlov Pass kasi, nangyari siya sa Ural Mountains sa Russia noong 1959. May isang grupo na pinamumunuan ni Igor Dyatlov. Parang grupo sila. Yung weird dito sa nangyari is, nandun sila sa mountains, tapos, isang gabi, nag-camp sila. Correct mo ako kapag may mali ako. Nag-camp sila, tapos isang gabi, merong nangyari. Nasa loob sila ng parang tent nila. Tapos, isang gabi, may lumabas. Tapos, lumabas sila, tapos, hindi na record lahat ng nangyari. Pero dumating yung mga investigators, ang nadatnan nila, yung sleeping tent nila, na slash mula sa loob. So, parang, ni-slash papunta palabas. Tapos, yung iba sa mga campers is hindi pa nakabihis. Nakapaalang yung iba. Sobrang lamig doon sa Ural Mountain. Tapos, yung iba may mga nakita na lang nila na may mga sugat. Tapos, may mga internal na mga injuries na parang paano nila na-sustain yun kung nasa labas sila. Tapos, meron pang iba na walang sign ng struggle sa ibang group. So parang sila lang yung grupo na yon. Tapos ayun nga, yung iba nakapaalang. So ibig sabihin parang nagmadali palabas. So ayun, meron ko pa mga details na naalala doon sa Nasabi mo na ata lahat. Pero para sa'yo, ano yung sa tingin? Ano yung parang, nung narinig mo kunwari yun, ano yung parang unang pumasok sa isip mo na possible na nangyari? Based doon sa mga... Kasi the fact na nakaalis sila umalis tent. sila ng tent sa idea na nagmamadali. So, possible may foul play. Actually, ayun, ito yung mga possible na explanations. Though, this is unsolved. Oh. Kasi ang unang sinasabi nila is, nagkaroon daw ng avalanche. Parang narinig nila na, uy, may something. Kaya nagmadali sila palabas. Tapos, nung nakita sila, may mga internal injuries and Pero, parang imposible din daw kasi wala naman naka-cover may mga naka-cover ba sa walang sa natabunan snow? ng Walang natabunan ng snow. Tapos ang sinasabi naman ng iba, meron daw secret na Soviet military test. Okay. Doon sa lugar na 'yon. So ito na yung mga parang Russian sleep experiment. Oo, parang ganoon. Tapos yung iba naman ang sinasabi is paranormal daw or merong cryptid na encounter. Kasi parang hindi nila parang may mga nagsasabi na meron daw yun nga, sabi mo, foul play na involved na parang tinarget talaga yung grupo na yan. Sila lang yun na diba? Sila lang, pero nung time daw na yun, wala silang kasabay. So, yun yung parang pinaka-weird na nangyari dun sa Dyatlov Pass na yan. May nagsabi, mga daw, Yeti. Oh. Ganon, parang Sasquatch. Alien yun, di ba? Ay, Yeti phone home. Iba pala yun. Ano yun? Yun na nga, Yeti phone home. Anyways, ikaw, Pray, may ka ba? May isa kang true crime story na pwedeng i-share sa amin? Meron. Ano? Narinig niyo na yung about kay Nida Blanca. Ay, yes. Oh, yes. Matanda na ako ng time na yun. Sige, ikaw na lang magkwento. Alam niya din pala yun. Sige, go.
So, yung Medyo. nangyari din kay Nida Blanca, kasi from what I've researched, Ay, yes. nagre-research ka na, ha? Research ka. Okay. Hindi kasi, sobrang sikat niya na actress. Like, kasabayan niya sila Dolphy. Di ba? Tama ba, Dolphy? Ewan. Ewan ko. Kala ko ba nag-research Ay, ka? hindi. Like, yung Banana. Pero oo, nagkasabay. Alam ko nagkaano pa sila eh. Oo, parang ang mga ano niyan, sasabihin natin mga kailera niyan, mga Susan Roses. Yes. Ganyan yan. Oo. So, yung totoong name kasi ni Nida Blanca is si Dorothy Quinto Jones. Mm-mm. So, half American? Yes. Yeah. So, dito din kasi siya pinanganak sa Commonwealth. So, dito siya na-discover, ganyan. Ngayon, hindi lang kasi actress, parang nagkaroon din siya ng chance to become a director. So, sobrang nag-flourish yung career niya way back. Tapos, eventually, nagkaroon siya ng partner. Yung pangalan ng partner niya Si is... Rod? Yes. Yung first partner niya is si... nasaan na yun? Rod? Hindi. Victorino Reyes Torres. So, yun yung Yung first una, partner niya. unang asawa. Oo, yung unang asawa. Tapos, nagkaroon may asawa sila pala siya ng before. anak, which is si Kate. Nagkaroon sila ng anak nung first husband. Hindi ka kasi nag-research kaya hindi ka makarelate. Hindi ko kasi, iniisip ko baka mamaya, celebrity ba to na kilala ngayon? Hindi. Parang wala akong... Hindi. So, kaya siya sobrang, I guess, controversial kasi pinatay siya near her workplace. Nakita siya sa isang parking lot around San Juan. So, hindi ko na lang i-mention yung... Pwede ba? Don't go there. Okay, sige. Then, don't go there. Don't go there. Pero hindi, sige, okay pala, public info pala yan. Sa San Juan yan, di ba? Oo, doon. Tapos, nung nakita siya, sobrang dami niyang saksak. As in, like dito sa may neck, dito sa may gilid. Tapos, nung nakita siya nung mga guard, ang lamig, not malamig. Parang hindi pa ganun katigas yung body niya. So, ibig sabihin fresh Bago pa. lang. Oo. So, yung... Wala pang rigor mortis. Huh? Ano eh? Wala pang rigor mortis. What's that? Actually, that's the scientific term for... Hindi, yan yung kapag tumitigas yung katawan, yun yung tawag sa... Kapatid Okay, ni gets. Edgar. Oo nga. Okay. Okay. So, parang ang confusing kasi nung time na yun kasi walang witnesses. Then, walang any, parang CCTV na parang makakapag-provide na paano siya namatay. Pero, sabi nila na parang nilipat lang daw yung katawan kasi eventually may nakakita na isang witness na nakita niya daw na may dalawang guy na naglipat nung katawan dun sa kotse. Tapos, ang naging prime suspect kasi is yung second husband niya. Si Rod. Oo. Kasi parang yung naging issue is, syempre, ang yaman niya yung parang pinamanahan niya is, ni Nida Blanca is yung anak niya, si Kate. So, parang, doon siguro nag-steer yung rumor na because of money, it could be, or properties, kaya siya pinatay. Pero, kaya siya naging cold case kasi, after mag-confess ng witness na, parang may suspect may na suspect. Tapos parang nag-confession, ako yung pumatay, ganyan. Hinire ako nung husband husband. na patayin ko daw si Nida Blanca. After a while, parang bigla Binawi. siyang binawi niya. Ay, hindi pala ako. Sino yan? Yung Philip. Philip Almeida. Huh? Philip Almeida. Philip Almeida. Kasi tandang-tanda ko yan sa national TV. Talagang napuputol ang palabas niyan, Paps. Kaya nakakainis sa part naming kabataan dati na may pinapanood kami tas puputulin ang balita. Kasi sinabi na, uy, hinarap na yung suspect ni Nida Blanca. Tapos, hinarap na si Philip Almeida. Pa-double check nga ako kung Philip Almeida talaga. Medel ata. Philip Medel. Hindi ko alam. Pa-double check ako. Pero kung basta Philip Almeida or Philip Medel. Tapos, parang ilang days lumipas nun, Binawi niya. Oo. Binawi niya. Tapos, because of that, nagkaroon ng chance yung second husband na bumalik sa US.
So, parang after a few years, tumalon yung husband. Nag-commit siya ng suicide. So, parang kaya yun. Like, kaya siya naging cold Cold case. case. Kasi parang ano ba talaga yung nangyari. But, ikaw ba? Ano yung na-feel mo about it? Feeling mo Familiar ba yung ka ba husband nung- talaga? Familiar ako, pero not that deep sa, Ah. sa story na yan. Pero kasi, kung ako investigator doon, magiging prime suspect ko rin yung second husband eh. Actually. Kasi ang magiging ano ko doon is, binawi yung statement para makalipad yung husband. Para Pwede nga, no? Para makastart ang new life. Siguro out of conscience na lang din. Nag-suicide. Actually, kaya bumawi rin si Philip Medel. Inamin niya sa harap nung parang may media con na, nakaharap na yung press, bigla niyang nagsisigaw siya dun eh. Sinabi niya na tinorture daw siya ng ng mga police, police. na pinilit lang siya na siya yung maging suspect. Siguro siya yung ginawang parang Scapegoat. decoy or front. Habang nag-escape yung isa. Oo, sa But, do you really think na parang money talaga yung naging reason? Pwede. Kasi I was thinking na parang ganun ka ba talaga kagigil sa pera para patayan mo yung wife mo? Yes, actually, ako. Actually, Di ba okay? may isang detail na importante dyan eh. Kasi, may balita na si Nida Blanca daw, kasal sila nung second, di ba, na husband. Yes. Meron daw siyang plans na makipag-annul or divorce, or annul dito, di ba? Yes. So, ang mangyayari is, walang hati yung asawa pag nangyari yun. Hindi siya maging Okay, conjugal. gets. So, parang feeling ko, isa sa mga pwedeng mga reasons is, sige, bago pa mangyari yung yan, parang ganun. Ewan ko, possible. Makes oo. sense, yeah. Ako naman naniniwala naman ako sa kasabihan na hindi ka binabago ng pera. Ano? Pinapakita niya lang talaga kung sino yung tunay na ikaw. Wow, James talaga. Legit yun. Oo, diba? Tito James. Parang pag nakita ka ng, yumaman lang, yumabang na. Hindi. No. Mayabang na talaga siya kahit nung mahirap pa lang siya. Nakita nyo lang talaga na mayabang na siya dahil mayaman na siya. Pero hindi siya nagbago. Okay. So that's Galing to sa kumikita na sa Uy! Facebook. Na may 400k followers. OA 450 kaya. Ang yabang mo! Joke lang. Ikaw naman, Biro Tito lang James. yan. Ito, hindi ko lang alam kung familiar kayo dito sa case ni Teresita Basa. Hindi nyo pa Hindi, nabasa? sige, basa. Sige, Hindi nyo go. pa nabasa. So ito, nangyari to sa may Illinois. Oh. So sa ibang bansa, pero si Teresita Basa is isang Pinay. Sa Dumaguete. Siguro taon ng 1960 nung lumipat siya sa US para mag-aral siya ng music. So ibig sabihin mayaman siya, may pera na ganyan. Pero kalauna naging respiratory therapist. Okay. February 21, 1977, mga alas 10 ng gabi, nabulabog yung mga bumbero sa Illinois. Kasi yung apartment ni Teresita Basa, nakita nila na nasusunog. So, nasusunog. Sunog. Pinasok na ng mga bumbero yung pinakakwarto ni Teresita Basa. Halos tupok na yung mga gamit. Tapos, pag angat nila nung isang mattress, nakita nila sa ilalim yung bangkay ni Teresita Basa. May nakaubad, ubot-ubad, may kutsilyo sa dibdib. Tapos, malapit na masunog. So, ang parang pinaka-initial na naisip ng mga pulis ay SA. Pwedeng gano'n, di ba? SA. Pero sa pag-iimbestiga nila sa medico legal, wow, pang-soko, medico legal. Nalaman nila, napag-alaman ng mga kapulisan at otoridad na wala palang nangyaring SA. Okay, oo. Kasi malalaman pala nila. Oo, malalaman nila yun di ba? Sa pag-check ng sample So, ang next na motive na iniisip nila is nakaw. Tapos, ginamit lang yung sunog para magkaroon ng cover-up. Or baka sinadyang hubaran si Teresita Basa, parang ang unang isipin is SA. Pero walang nangyaring SA. Tapos, dahil nga nakapunta agad yung mga bumbero, hindi tuluyang nasunog yung bangkay. Pero pas may Ni tanong Teresita pala Basa. before ka mag-proceed. Mag-isa lang siya sa bahay na yun. Mag-isa dapat. lang siya. Okay. Mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Pero, merong isang piraso ng evidence, Paps, na nakita. Isang maliit na note na may nakalagay na get theater tickets for A.S. So, may dalawang initials.
A.S. Imbis na hindi SA, so AS. Oo, correct. Ganun na nga. Tama na yun. Ganun. So, yun lang yung parang pinaka-lead nila, yung AS. Mahirap malaman kung sino. Ito si Teresita Basa, meron siyang friend na si Remibias Chua. Or tawagin na lang natin siyang Remy. Yun yung parang pinakapalayaw niya. May asawa siyang Amerikano na si Joe. Hi, Joe. Oh yes, Okay. si Joe. Napaka-common no, Joe, Joe. porket nasa US. Itong malupit dyan, Paps. Itong si Remy, nagkakaroon daw siya ng vision about kay Teresita Basa. Okay. Kasi napapanaginipan niya. Pag natutulog siya, napapanaginipan niya si Teresita Basa. Sinasabi niya na, kailangan niyong pumunta sa mga pulis. Ikwento niyo kung ano yung tunay na nangyari sa akin. Eh sila, hindi nila pwedeng gawin yun. Wala naman sila ebidensya. Panaginip lang. Panaginip lang. Paano maniniwala yung mga pulis sa pamamagitan ng panaginip lang? Hanggang umabot sa point na si Remy, which is yung friend ni Teresita Basa, sinapian na. Oh. Naposes siya. Tapos, nung napoposes daw siya, si Joe, yung asawa, na-witness daw ni Joe na itong si Remy, yung boses nagiging kapares kay Teresita. Sumapi. Sinabi niya, siya mismo nagsabi, Paps, kinuha ni Alan Showery. Yung AS. Kinuha ni Alan Showery yung jewelry. Ibinigay niya sa girlfriend niya. Sinabi niya, Paps, Sinabi ni Remy. After nung narinig ni Joe, pumunta agad sila sa mga pulis. Kinuwento nila kung ano yung nangyari. Although mahirap paniwalaan ng pulis, nagbakasakali pa rin sila. Pinuntahan pa rin nila itong si Alan Showery. Sabi naman nila, nakita nila si Alan Showery, napag-alaman nila na si Alan Showery pala is kakilala rin ni Teresita Basa. Nung araw, bago nasunog yung apartment na yun, pumunta daw si Alan Showery doon kasi nagpapaayos ng TV itong si Teresita Basa. Sabi ni Alan Showery, ang parang pinakaalibay niya, oo, pumunta ako doon. Pero nakalimutan ko yung tools ko. Kaya nung araw din na yun, umuwi din ako para kunin. Medyo hindi kumbinsido yung mga pulis. Kasi may binigay na statement, may AS na initials. Ito yung nagtuturo. Ang ginawa nila, Paps, hindi nila pinaalam kay Alan Showery. Kinontak nila yung girlfriend. Tinanong kung may binigay bang jewelry. Yung girlfriend, not knowing na pwedeng makasangkot yun kay Alan Showery sa crime, sinagot ng girlfriend na, yes, meron ako nakuha. Ang ginawa, tinignan palihim ng mga kamag-anak ni Teresita Basa yung itsura ng jewelry. Tapos nakita nila na pagmamayari nga ni Teresita Basa. Tapos doon na nila na corner si Alan Showery. Up to the point na inamin niya na lang yung totoong nangyari. Na parang, totoo nga, pumunta siya doon. Tapos nakita niya may kaya-kaya. Yun din talaga yung parang pinakamotibo niya na nakawan si Teresita Basa. Tapos sunugin yung buong apartment para sa cover-up. Sobrang na ko dun sa case na yun kasi may halo siyang paranormal. May paranormal nga Di ba na parang... Tapos, paano yun? Paano yun, di ba? Kung isipin mo. Totoo. Or, kung isipin natin yung investigative side natin. Pwedeng merong collaboration Baka may yan alam din yung best friend. Baka pinasa nga pinasa pa, no? Pinasa lang yung crime. May kinalaman si Remy, tapos nagpanggap. Kasi alam niya yung details eh. Oo. Nagpanggap na lang siya na sinasapian siya, tapos sa kanya isiniwalat yung pinakatotoo. Galing. Isa pa? Pagod. Take naman yung kwento-kwento ko. May mga pa. Visual. So yun. Nice. Marami mga cold cases talaga na sobrang fascinating. Lalo na yung mga serial. Ako personally, mga serial killer na mga stories yung gusto kong napapanood. So, kaya ako ganito ngayon. Joke lang. So, it's time to test. Oo, yan. Sige. Siguro, ito, ating isa lang siguro kami. Kasi medyo time press tayo. Ito kasi, dati mahilig talaga ako sa mga ganitong klase ng ng mga short na mga na tawag doon, puzzle. Okay. Ito isa sa mga narinig ko. Sa mga nakikinig, pwede nyo ring i-comment kung ano yung hula nyo. So ito yung isa sa mga paborito ko. Merong isang barko na parang may mga seaman dito. Japanese vessel na papunta sila from Japan papuntang Philippines. Ngayon, merong konting crew dito sa ship na to.
habang papunta sila sa Philippines, merong 3 crew, sige sabihin natin. Yung unang crew is, let's say, yung chef. Yung pangalawa is yung kapitan. Yung pangatlo is yung, paano ba? Yung messman, sige sabihin natin messman. Tapos yung pang-apat is yung engineer. Okay. Isang hapon, nakita nila na patay yung engineer. Ngayon, dumating yung mga pulis. Tinanong nila kung, ano ba to? Ano ba nangyari dito? So, ang ginawa ng pulis is tinanong niya lahat ng mga natitira na patay yung engineer, di ba? Pinuntahan niya yung kapitan. Sabi sa kapitan, anong ginagawa mo before nangyari to? Parang ang sabi niya is, andun ako sa taas, tinitingnan ko yung kung saan pupunta kung ano yung ruta ng barko. Tinanong naman yung isa, yung messman. Yung messman tinanong, saan ka nung mga panahon na to? Nandun po ako sa taas kasi sobrang hangin po. So nalaglag yung flag. Medyo binaliktad ko muna para maayos. Tapos yung pangatlo naman tinanong yung chef. Sabi naman, nung time po na yan, nagluluto po ako, nagpe-prepare po ako para sa hapunan nung gabi na yun. So yun. After nun, nalaman ng pulis kung sino yung pumatay. Alam mo ba kung sino yung pumatay? Para sa mga nakikinig, 1 minute 10. Hulaan nyo kung sino yung pumatay sa engineer. Pwede ka namang hula. Sino nga ulit yung mga pagpipilian? Wala. Okay, back to zero. Hindi, pagpipilian, wala hindi mo na feeling ko hindi. Hindi, nakinig ako. Like more of... Si kapitan, si chef, tsaka si messman. Okay. Daytime? Sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at YouTube, pwede rin kayong makihula. Yung ginagawa nung kapitan is chine-check niya yung ruta nila. Yung ginagawa ng messman, binaliktad niya yung flag kasi nalaglag. Tapos mali na yung Basta parang nalaglag tas baliktad na siya. So inayos niya. Feeling ko si messman. Si messman. Bakit? Kasi bago ka umakyat sa taas, paano mo malalaman na baliktad agad yung flag? Actually, malapit ka na. Tama yung sagot mo, malapit na. Parang yung reasoning na lang. Malapit na. Time na? 1 minute? Okay, sige. Yan. Actually, tama ka sa sagot nyo. Kung messman yung sagot nyo, tama. Remember, kailangan nyo yung pakinggan lahat ng maliliit na details. Tama na si messman kasi binaliktad niya yung flag. Sabi niya kasi nalaglag. Tapos nung baliktad daw. So, inayos niya. Tama na si messman, pero yung small detail lang na naiwan is hindi mo na kailangan baliktarin yung flag kahit nabaliktad siya kasi yung ship nila is Japanese ship, di ba? So yung flag ng Japan is below. Oo nga. Na lang. So yun. So yun. Galing. Pwede So, siya yun. case file So yan yung isa sa mga paborito ko na Ayan. Ikaw, Tita James. Ito isa to sa mga favorite ko kasi parang tinanong sa akin to nung around 4 years old data ako. Tapos The memory Nagka-case naman. file ka na ng 4 years old ka? tapos na-solve ko siya. Ay, wow. Hindi, biro lang. Hindi ko to na-solve nung tinanong sa akin kaya parang medyo ako dito na nahilig. May isang investigator na naglalakad sa isang madilim na kalye. Maya-maya, nakarinig siya ng... hindi. Di ba naglalakad siya ng ganyan? Tapos, may nakita siyang isang bangkay na nakahandusay sa sahig. Sa kaliwang kamay, may hawak na baril yung bangkay. Sa kanang kamay, may hawak na tape recorder. Yung luma pa rin, tape recorder. Kinuha niya agad yung tape recorder. Tapos pinindot niya yung play button. Pag pindot niya ng play button, umikot yung tape sa loob, di ba? Nakarinig siya ng isang recorded na boses. Sabi, ayoko na, hindi ko na kaya. Tapos biglang may boom! May putok ng baril na narinig. Habang ginagawa niya yung nagdatingan na rin yung mga pulis. Sabi ng mga pulis,
another case ng suicide. May evidence tayo eh. Pero sabi nung magaling na investigador, hindi ito suicide. Isa itong murder. Paano yung boses? Mali ang iyong alibi. Ang tanong, paano nalaman ng investigador na murder yon at hindi yon case ng suicide? Okay, 1 minute para sa lahat. 1 minute para sa lahat. Ikaw din. Ako, hindi ko alam, pero parang may naiisip ako. Charot, hindi. Alam ko na yan. Mali ang iyong pagkukunwari. Ayan, basta tatandaan nyo na lahat ng detalye nagmamatter, lalo na sa kwento. Pwedeng nangyari, yung detail is nasa umpisa ng story, pwedeng nasa gitna. Ayan. Siguro masabi ko murder siya kasi kung binaril niya yung sarili niya, bakit hawak niya? Kasi diba pag binaril mo yung sarili mo, handusay kay. Pwedeng Mabibitawan. mabitawan. So, bibitawan mo yung baril. Pwede. Make sense. Pero merong isang detalye na andon. Well, actually, Paps, alam mo kung kung bakit talaga to mahirap. Kasi mahirap to kasi hindi mo nababalik-balikan yung mga details. Oo. Plus, Isang beses lang siya oo, nakwento. plus kaunti yung time mo para mag-investigate. Kaya mahirap. Ako nga talaga nung hindi ko siya nasagutin. Pero, nung narinig ko yung solution, sabi ko, ay, may oo nga. Oo. Ano nga ba yung solution? Okay, tapos na yung 1 minute. Ang parang pinaka-solution dyan, kung babalikan natin yung kwento, may nakita siyang isang bangkay, sa kaliwang kamay may hawak na barel, sa kanang kamay may hawak na tape recorder. Pag Si Jigsaw yun Oo nga, di ba yung play me? Oo. Pag pindot niya nung play button ng tape recorder, umikot, tapos biglang may narinig siya na boses na sinabi, ayoko na, hindi ko na kaya, sabay may pumutok na barel. Di ba? So, ibig sabihin, Binaril siya. oo. Di ba? Kasi kung nirecord niya yun, kailangan mo nang i-rewind para bumalik dun sa sa unang salita niya. Oo. Pero dahil ang ginawa ng investigador ay pinindot agad yung play, tapos may boses agad na lumabas na ayoko na. May Ibig nag-rewind. sabihin, may nagboses na lang may patay na siya nung may nag-record ng boses dun. Ay hindi. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun, di ba? Pero ang sense kasi nun, kung suicide talaga yung nangyari, magre-record ka ng isang boses sa isang tape recorder, binaril mo sarili mo. Magpe-play pa rin yun eh. Oo. Tuloy-tuloy. Di ba? Bakit nung plinay nung investigador, doon pa lang lumabas yung boses? Dapat need niya munang i-rewind, di ba? Oo. So kung hindi nyo na-gets yung solution, i-rewind nyo din tong video. Oo. Correct. Basta wag nyo lang gagawin yung boom na part. So, talaga yan? Parang, ano tawag yan? Logic puzzle din siya talaga. Kung kailangan nyo daw pala magbibigay ng mga ideas, anong tawag yan? Consultant. Hindi wala. Consultant. Ako base lang ako doon sa mga naririnig ko dati. Pero kung yung magbe-brainstorm ako, storm lang, walang brain. So, yun. Maraming salamat, Miss Hannah, sa Thank you po. pag-stay here with us. Saan ba nila pwedeng ma-order yung mga ganitong klase ng mystery case files and ano pa ba? Meron ba tayong mga plans in the future na gusto mong i-share sa kanila? So, available po yung Mr. Case Files namin on TikTok and Shopee. Just search as Investigators Case File. And we are releasing 1 case per month. Ay, nice. 1 case per month. Monthly ang Nice. release namin. Lagi ko silang napapanood sa TikTok and laging may nagtatanong kung kailan yung next na case. Yes. Nice, ang galing pala. Parang gusto ko tuloy din, magsubok mag-solve. Meron kang isa, di ba? Oh, yung Sa Project Project Loki. Loki. Ayun. Ayun, actually, ano ba yung itsura nitong Ito, mga actually, ayan. ito sa inyo na to. May itatanong ka? Hindi parang, Okay, so dahil tinanong mo siya kanina, Kayo 1 naman minute lang mag-solve. bigay mo, ito, isolve mo 1 minute din. hindi, yung question ko kasi, syempre, in-endorse yung gusto ko pakita sana sa viewers para alam nila what to expect. Ito yung cases. Hindi, If huwag possible. bubuksan kasi may mga important na dito. Parang pakita lang. Ayan. Ito, iba-iba ata ito no? Ano yung sa'yo, Yes. Paps? Last trip. Sa baba, ayan. Si Pauline. Last trip for Pauline. Ito yung The Bautista Legacy. Ito yung si Starlet. Asan yung In the Darkness, yung Emerald? Ito, Starlet in Shadow. Akin to. Yan. Okay lang? Oo, akin tong Love Unmatched. Bahala kayo dyan.
Sa'yo na yung dalawa. Oy, gusto ko, ano. Ito na lang yung kulang ko eh. Ay, lumalabas yung galing. Kasi umorder na ako. Ayan, dalawa na sa'yo. Umorder Dalawa na na sa'yo. ako ng Dalawa na sa'yo, tatlo. Yung unang tatlo na order ko Dalawa sa sa'yo. kanya. Nag-order ako nito, Paps. Hindi dineliver sa akin nung JNT. Baka naman. Alam mo bakit? Siya na yung nag-solve eh. Tagal naman nun. Ano ba naman ito? Tapos sinolve niya na. Yung isa-isa. Last trip for Pauline. Nice. So sa ano siya, sa kit, meron siyang parang magnifying glass. Yes, may free magnifying glass na Tapos siya. merong mga documents, folders. Evidence pouch. Ayan. Na-curious ako kasi dati parang nagkaroon ako ng ganito pero parang pambata siya. Meron ba to yung parang mga ano, alam mo yung pang fingerprint na ano? Mga ganun, Hindi. ganun. Wala. Yung okay. detective kit. Oo, detective Starter kit. kit. Paps, ito hindi. Hindi Ano? talaga to pambata. Pang ano talaga? Pang wasakan ng utak to. At saka may kasama siyang ano, what makes us unique naman is meron kaming case notes na kasama dyan. So yung case notes na yun, para siyang debatable question na kung saan it will test your critical thinking and your reasoning skills. Nice. Na-excite ako mamaya. Pagka ano, hindi nyo ako makontak mamaya, alam nyo na, nagsosolve ako nito. Actually, maganda nga reserve tayo ng isa eh. No? Tapos set tayo ng time na try nating isolve. Tapos makikita yung makakabubuan natin. Feeling ko order na lang ako nung ito, pati yan. Kasi kinuha nyo na yun. Hindi O, mo ito naman, na lang to. Sa'yo na oh. hindi mo Kami naman na ito o-order, masosolve oh. eh. Hirap. Joke Ito, bibigyan ka namin ng 4 minutes. Solve mo lahat ha. Uy, grabe naman. Parang hindi naman ata 4 minutes yun. Hindi, Paps. Feeling ko. Ewan ko yung sa akin, yung ano nga ba yun? Si Love Unmatched. Hindi. Yung una kong sinolve. Starlet. Yung Starlet in Shadow, Paps. Ang hirap. Puta. Yun nga yung gusto ko Parang eh. 4 days ko sinolve. Pero hindi buong 4 days ha. Oo. 4 days bago ko siya na-solve. Yun nga yung gusto ko eh, yung Starlet in Shadow eh. Oh, Paps, oh. Maganda. Maganda siya. Lalo na kapag narinig niyo yung kanta doon. Oh. Sige nga. At saka kasi ano rin ako dyan, sa may kwento nga ni, alam mo na, Yun na. ni Starlet. Diet Coke. Ni Starlet. Kasi parang ano eh, Mahiwaga talaga. oo, tsaka parang, meron na lang isang piece of evidence ako na inaantay para masabing totoo siya eh. Ano yun? Sa totoo to sa totoo Ah. hindi dito sa may ano. Ah. Kaso ang problema naging lost media. We? Meron talaga? Oo. Isa na lang yun eh, yung apology. Wala na makikita kahit saan. Apology video sa may ano. Sa show Sa nila. isang noontime show. Oo. Na parang, yun na lang eh. Parang, anong reason bakit magkakaroon ng apology video, di ba? Oo. At bakit wala na Pero ngayon? totoo bang nangyari daw? Eh yun nga, hindi nga natin alam. Kasi, based lang sa mga kwento na Kwento-kwento na. napanood ng mama ko, napanood ng tita ko na merong nangyaring ganyan. Hindi tuloy natin malaman kung ano ba to? Fact ba talaga na totoong nangyari? O Urban fucked up. o di ba? Urban legend lang ba Ah. siya na umiikot Mm-mm. or isa siyang lost media na basta Kinover up, no? hingal na Cover. ako. Grabe. Ayun. Okay. So maraming salamat ulit, Miss Hannah, for Thank you so much, joining Miss us Hannah. here. Guys, kung mahilig kayo, kung curious kayo, alam ko na curious kayo sa kung paano to nag-work. Sinasabi ko lang sa inyo na para siyang pang-detective talaga. Let's say, 'di ba, may mga napapanood tayo sa movie na parang umuwi sila tapos mayroon silang mga boxes na mga folders na Oo. andun lahat na yung parang ginagawa nila, nilalapag nila lahat ng mga ano, na Yung may mga mga- red na tali, Oo. Parang ganito to. red yarn. Tsaka kasi yung case files namin, hindi lang siya hindi ka lang magbabasa. May Oo. mga videos dyan. Ah, nice. May Mga mga QR news code. broadcast, may mga interviews. Talagang- Alis na ako. Mm. Miss Hannah, price range. Ang starting price namin is 339. Si Last Trip for Pauline. Then, pataas siya ng pataas because sa quantity ng videos. Mm. So, katulad ni Starlet and Shadow, 419 siya kasi meron siyang 7 QR evidences. So, meron diyang full interview. Grabe, Interview ng no? suspect. Tsaka talagang set up talaga ng interview. Pero sulit na yan, Pops. Magkano escape ito, room? Paps, ito na lang isipin mo. 400 pesos. Siyempre, kung mga ganito, baka ako lang to Hindi ko kaya na mag-isa to. Ito mo, Oo. 4 na araw inabot ko. Normally, mas maganda tong gawin kasama yung mga kaibigan mo. Oo. Isipin mo, 4 kayo, 400, tig-100 lang kayo. Kunwari may crashy ka.
na mahilig ka ba sa true crime? Di ba mga ganun? Tulungan mo nga ako i-solve to. Tapos yung isolve love natin and yung match. mystery Correct. natin May mga pagtapos. CCTV footage. Bakit tayo nandito sa room mo? Dito kasi maganda mag-solve ng true crime. Ganun, di ba? Basta, alam niyo na yan. So yun guys, punta lang kayo sa Shopee and then sa TikTok ng Investigators Case Files, tama? Yes. So yun, tapos aside from that, meron pa ba kayong mga page or Facebook page din, pero hindi kami masyado nag-sell dun eh. Ah, Promotion lang. promotion? Ayun, so ano pa ba? May pahabol ba tayo na ano? Wala, excited na ako. Ayun. Gusto ko ng buksan. Again, maraming salamat. Miss Hannah ng Investigators po. Thank you so Case much, Miss Files. Thank you Sana. so much po. Ayun, reach out kayo sa page nila, TikTok, Instagram, tama ba? Instagram wala pa kami. TikTok and Shopee pala. I-search nyo lang Investigators Case Files. Highly recommended yung Starlet in Shadow kasi sobrang kung mahilig kayo sa mga hindi tuloy sa case file na mare-relate nyo sa alam nyo. Basta alam nyo na yon. Ito yung mare-recommend ko. Tapos may recommendation ka din no sa mga family reunion. Oo. Yan. Ito, The Bautista Legacy. Correct. Tigil nyo na muna yung Epstein file. Eto muna kayo. Case file muna bago Epstein file. Masyado marami yan. Di pa nare-release yung 3 million na kalahati. Ayun, again, maraming salamat ulit sa mga nanonood. Hopefully makapag-order kayo. Wala kaming affiliate dito. So, diretso lahat talaga sa kanila. Pero, ayun, I highly recommend it kung mahilig kayo sa mga mysteries and then solving mysteries on your own. Lalo na kung Detective Conan, mga ganyan. So, yun. Again, last na to. Pangatlong beses ko na itong nagpapasalamat. Maraming salamat, Miss Hannah from Investigators Case File. So, dito matatapos yung episode natin ngayon. Again, my name is Tito Ian Lee. And my name is Frey. Tito James Zhu, kasama namin si Miss Hannah. From Investigators Case Files Manila. And kami ang The Red Red Door Door Podcast Podcast PH. Bye! Order na. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.